Bakit tayo pinili ng Diyos? Para maunawaan natin, hanapin natin dito sa Bible. Basahin natin ang John 15:16. Ganito ang mababasa natin sa John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at matili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito pala ang dahilan kung bakit niya tayo pinili, upang hiranging humayo at mamunga at manatili ang ating bunga. Tatlo po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon: humayo, mamunga at manatili ang bunga. Hindi po humayo lang, hindi rin humayo at mamunga lang, kundi humayo, mamunga at manatili ang ating bunga. Kasi po hindi tayo pwedeng mamunga kung di tayo hahayo. Hindi rin naman manatili ang bunga kung di naman tayo mamumunga. Niyang mga apostol. Kaya ang paghahayo, pamumunga at pananatili ng bunga nakasalalay sa mga pinili ng Diyos. Ngayong nalalaman natin na kaya pala tayo pinili ng Diyos para hiranging humayo, mamunga, para manatili ang ating bunga. Ngayon naman alamin naman natin yung kahulugan ng mga ito. Ano ba yung kahulugan ng humayo, mamunga at manatili ang bunga? Unahin na po natin yung kahulugan ng salitang humayo. Ang humayo po, ito yung mag-ibanghilyo po tayo. Ano bang ibanghelyo? Ang ebanghelyo ay isang salitang hinango mula sa wikang Grego na nangahulugang mabuting balita hinggil sa kaligtasan. Maghahanap po tayo ng taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Saka po natin papayag sa kanya yung mabuting balita tungkol sa kaligtasan na ginawa sa kanya ni Kristo. Yung susunod naman yung mamunga. Ano ba yung kahulugan ng salitang mamunga? Ito naman yung sitwasyon na naniwala sila sa mabuting balita ng kaligtasan at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag tinanggap na ng isang tao si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, bunga na siya. At ang pangatlo, manatili ang bunga. Ito ang medyo komplikado. Kaya unawain po natin kahulugan niya. Dahil ang sabi po dito, manatili ang bunga. Dahil farmer po ako, wala po akong alam na bunga na nananatili. Ano po kaya ang application nito bilang isang Kristiyano? Ito kaya yung sitwasyon na perfect attendance na isang Kristiyano. Tapos meron pang dalang tithes and offering. O kaya naman yung mga active sa mga ministry, tulad ng dance at music ministry. Tapos member pa ng prayer warrior. Tapos sumasama pa sa lahat ng seminar, mapalokal man yan o ibang lugar. O kaya naman yung Kristiyanong laging nagbabasa ng Bible. Halos kabisado na niya yung Bible. Tapos kaya na rin niya ipaliwanag yung Bible. O kaya naman naging isang leader na rin siya. Tapos nagpapaliwanag na rin po siya ng salita ng Diyos. O kaya naman yung mga Kristiyanong tumatayo na sa pulpito at nagpapahayag din ng salita ng Diyos. Yan po kaya yung kahulugan ng salitang manatili ang bunga. Ngayon po, para maintindihan natin, obserbahan po natin ng halaman. Dahil nga po walang bungang nananatili, pero kung obserbahan po natin ang bunga, halimbawa itong kamatis. Kapag po ang kamatis tumagal, yung pagiging berde magiging kulay pula. Kapag ang kamatis namula na siya, ibig sabihin mature na yan. Kapag tumagal pa yan sa puno, na-overripe na susobran sa hinog. Kapag tumagal pa, malalaglag na yan sa lupa. Bibitawan na siya ng punong kinakapitan niya. Pag nalaglag yan sa lupa, mananatili muna sa lupa yan. Hanggang sa dumating yung time na matuyo na siya. Pero kapag dumating na yung panahon na umulan at nabasa siya, magje-germinate yan, tutubo uli. Tapos mamumunga. Yung bunga naman niya ngayon, magmamature na naman, saka malalaglag na naman sa lupa. Tapos yung bungang nalaglag sa lupa, magje-germinate na naman. Paikot-ikot ng ganun yan. Kaya yung lahi ng kamatis na yun, mananatili na. Kaya ang kahulugan po ng salitang manatili ang bunga, mag-produce tayo ng seed. Para merong maitanim muli. Na siyang pwedeng itanim para sumibol at pamunga muli. Hanggang meron namang manatiling bunga. Kaya ang ipinapakita po dito ng Panginoon, yung humayo, mamunga at manatili ang bunga, parang life cycle ng halaman. Ganun din naman po sa ating mga Kristiyano. Hahayo po tayo, mamunga hanggang sa manatili ang ating bunga. Ang kahulugan po ng salitang manatili ang bunga, maging mature na Kristiyano. Kaya po ang pagiging mature ng isang Kristiyano, nakasalalay po yan sa mga pinili at tinirang ng Diyos. Kaya po ang John 15:16, ito po ang life cycle ng mga Kristiyano. Ito ang dahilan kung bakit niya tayo pinili, upang hiranging humayo, mamunga at manatili ang bunga, para magpatuloy ang gawain ng Diyos.